O ito, seryoso tayo. Kinakabahan ba kayo? Kinakabahan kayo? Kinakabahan kayo dito sa ano na to? Alam niyo, si Inday Sara, hindi yan kinakabahan. Ma-impeach siya o hindi, baka nga kung ma-impeach siya, matuwa pa siya eh. O kasi at least, ay salamat, hindi na ako pipilitin ng taong bayan na tumakbo sa mga posisyon. Ay salamat, magiging nanay na ako sa mga anak ko. Salamat, magiging ano na ako, magiging mag-focus na lang ako sa aking trabaho bilang abogado, dahil may law firm man sila. Ay salamat, baka gumanon pa yan eh. You're doing her a favor. Pero kawawa naman ang mga Pilipino, sa totoo lang. Kung may impeach si VP Sara, ang kawawa mga Pilipino. So tingnan ninyo, sino ang pinahihirapan ng Congress dito? Si Inday Sara ba o mga Pilipino? Siyempre mga Pilipino, mantakin mo Kung ma-impeach si VP Sara, mawawalan tayo ng chance na magkaroon ng isang leader na ipaglalaban tayo. So ibig sabihin, itong Congress na ito, pinapahamak tayo mga Pilipino. Huwag kayong magagalit opinion ko lang yan. Opinion ko lang yan. At lahat ng tinanin nyo, lahat ng mga comment section sa mga mainstream media na nagbabalita patungkol dito sa sa pag-andar ng kaso ni VP Sara, lahat yan. Lahat yan, galit na galit. Pag tinignan mo yung mga comment section, pinagmumura kayong lahat. Kaya tinatandaan namin ang mga mukha nyo, mga hudas kayo sa bayang Pilipinas. Kayong lahat na di umano nakatanggap kayo ng pera, mga magnanakaw kayo dyan di umano sinasabi nung mga ebidensya nung testigong 18 dating mga sundalo na karamihan sa inyo dyan nakatanggap kayo ng perang kakapal ng mukha nyo Dito lang sa Pilipinas, yung mga magnanakaw di umano nagbibintang na magnanakaw yung isang tao at gusto nilang patanggal sa pwesto. Pero hindi tayo natatakot dyan. Bakit? Kasi tinan mo let's say for example, for the sake of argument, let us say VP Sara ma-impeach. Ano yung laging sinasabi ng mga magagaling na mga analyst sa Pilipinas? Galit na taong bayan Alam naman ng taong bayan na ginagawa ninyong lahat, hindi ninyo makukumbinsi ang tao na na si VP Sara magnanakaw. Hindi nyo makukumbinsi. Malabo Malabo. Kami ilang beses na namin nakita yung tao na yan. Walang ni hint, katiting ng rangya meron sa tao na yan. Hindi katulad ni Benny Abante, kapal-kapal ng muka, naglalabas pa ng mga mamahali ng mga relo. Saan mo nakuha yan? Sa ikapo. Sa ikapo mo ba nakuha yan, yung mga mamahali ng mga relo mo? Kasi magkano lang man sweldo ng ng congressman, 300,000. Hindi makakabili yan. Simula nung naging congressman ka, hanggang ngayon, hindi ka makakabili yan kung sa sweldo mo lang iaasa. O saan galing yan? Sa ikapo. Oo nga naman, kung ikapo yan, wala na kayong pakialam. Di ba? Pero alak ng tinapay kayo, nagpapakita nga kayo ng mga rangya. Tingnan niyo yung mga relo. Tingnan mo si Luis Tre. Kulang na lang yung butas ng ilong niya, lagyan niya ng mga diamante. Para magmukha siyang tao. Kapal-kapal ng mukha ni Luis Tre. May utang ka pa sa law firm nila Inday Sara, di mo binabayaran, tapos ang kapal-kapal ng mukha mo. Di ba mga walang mga walang kaluluwa, ito mga kapalang mukha nito Ito yung mga kapitbahay ninyo na putang ina, kapag humihingi ng ulam sa inyo, ang gagaling. Pero kapag pagtalikod mo kung ano-ano sinasabi sa iyo. Yan mga yan. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo to na si Inday Sara, kung yan ma-impeach, sabi ko sa inyo, kahit si Mickey Mouse, itaas niya ng kamay ni Mickey Mouse, mananalong presidente ng Pilipinas yan. Sa galit ng taong bayan Kaya nga nila dinadaan sa ganitong proseso si Inday Sara. Kasi alam nila na hindi nila kayang talunin, hindi nila kayang kumbinsihin yung mga tao na mag-iboto si Inday Sara sa 2028. Yun lang naman talagang iniiwasan nilang gawin Kapit sa patalim na yung mga congressman na yan. Kasi alam nila na pag nanalo si Inday Sara, lahat ng mga kabulastugan nila, lalo't may mga ganitong mga testigo lumalabas, may mga ebidensya na tumanggap sila ng pera, putang ina, hahabulin talaga sila. Ni Inday Sara, pag nakaupo yan na presidente, lalabanan niya ng korupsyon, ng mga adik, kriminal. Sigurado ako, tsaka double time din ng Amerika. Alam nila na ang mga Duterte, hindi yan pro-Amerika So kaya talagang kumikilos ang lahat para talagang mawala si Inday Sara, because kung pag-uusapan lang yung taong bayan, kung pulso ng taong bayan pag-uusapan, kung bukas nga ang eleksyon, may nanalo na So di ba mga bossing, yan nga yung sinasabi natin. So kung let's say for example ma-impeach si VP Sara, sa tingin ba ninyo hindi eligible tumakbo si Basti Duterte sa 2028? Mga gago, si Basti Duterte sa 2028 eligible na siya na tumakbo bilang presidente, nasa tamang edad na siya. At pagka na impeach si VP Sara, maniwala kayo, isang Duterte pa rin ang mananalo. So hindi pa rin kayo makakatakas. So akala ninyo pag napatanggal nyo si Inday Sara, nakatakas na kayo sa mga pananagutan ninyo? Hindi. Kasi ang papalit kay Inday Sara, Duterte din. At sigurado, kung gaano kayo hahabulin ni Inday Sara sa mga ginawa nyo sa kanya tsaka sa tatay niya, sigurado ako doble, triple, baka 10 ulit na mas hahabulin kayo ni Basti Duterte pag nanalong presidente yan. Mga tanga ba kayo? Bakit sa tingin ninyo pag na-impeach si VP Sara, mananalo na si Rizal Tiberos? Sa tingin ninyo pag na-impeach si VP Sara, mananalo na si Leni Robredo? Mga ulul. Lalo nyong ginalit ang Pilipino, lalo nyong pinanggigigil ang mga Pilipino. At dahil sa panggigigil ng mga Pilipino, maniwala kayo, kahit yung kapitbahay nila VP Sara na labandera ang itaas niya kamay, mananalong presidente yan, ganun kagalit ang mga Pilipino. So hindi pa rin kayo makakatakas. Dead end na kayo. Kayong mga magnanakaw dyan sa kamara, dead end na kayo, maniwala kayo. Kasi hindi na natin mapipigilan na sa 2028 Duterte ang magiging presidente, maniwala kayo.
Oh, mas masakit ang ulo nyo kay Basti, ah. Mas masakit ang ulo nyo kay Basti. Kita nyo si Basti, mainitin ang ulo. Alam ba ninyo? Nasa 3 magkakapatid na yan. Sa 4 na magkakapatid na yan. Actually, 5 kaming magkakapatid. 5 kami. Ako, si Kitty, si Basti, si Pulong, at saka si Inday Sara. 5 kaming magkakapatid. Oo. Pero sa kanilang 4 na lang, wag nyo na ako isama. Sa kanilang 4 na magkakapatid, alam nyo ba kung sino ang Xerox copy? Ni Pangulong Duterte, Mayor Rodrigo Duterte? Si Basti. Si Basti. Oo. Alam niyo, yan si Pangulong Duterte. Yung bahay niyan, katabi ng bahay ni Mayor Baste. Makikita mo kahit sa mga hand gestures, sa pagsasalita, talagang nakopya niya yan sa tatay niya. Oo. So, si Mayor Basti Duterte, young version ni Pangulong Rodrigo Duterte. Young version. Ibig sabihin, mas upgrade na version. Napakatalino ng tao na yan. At alam nyo ba kayong mga bugok kayo? Si Inday Sara at saka si Basti Duterte, alam nyo ba na magkaiba ang kanilang political belief? Si Basti Duterte meron siyang sariling political identity. Alam nyo ba dyan sa Davao? Sa Davao, di ba mayroon siya ng Davao? Wala kang makikita, maririnig sa mga tiga Davao na sinasabi na, kaya lang naman nanalo yan si Basti Duterte kasi anak ni Duterte. Oo, mahina naman yan. Hindi naman magaling yan. Anak lang kasi ni Duterte kaya nananalo yan . Wala kang maririnig na ganun. Napakaganda ng ginagawa ni Basti Duterte sa Davao City. May mga nagawa si Basti Duterte na hindi nagawa ng ate niya. Yung ate niya may mga nagawa rin na hindi nagawa ng tatay niya. Pero si Basti may mga ginagawa ngayon na hindi nagawa ng tatay at saka ng ate niya. At ang ganda, ang peaceful na maintain ni Mayor Basti Duterte yung iniwan sa kanyang Davao City nung tatay niya at saka nung ate niya, at palakas pa ng palakas yun. Tingnan mo, ang Davao City ngayon nasaan? Sa pinakamayaman na probinsya or syudad sa Pilipinas, pinaka-safe na syudad sa Pilipinas. Tingnan mo kung gaano ka-disiplinado yung mga tao. Dito sa Pilipinas, sabi ko nga sa inyo, pag alis ni Pangulong Duterte, pumalit si Bongbong, ang daming adik sa kalsada . Sa loob lang ng 3 taon, putang ina, nagbalikan lahat ng adik. Alam nyo ba, nung nawala si Pangulong Duterte, nawala si Inday Sara, si Basti ang humawak ng Davao, mas lalong humigpit sa Davao. At alam nyo ba, na magkaiba ang paniniwala ni Basti Duterte at saka ni Inday Sara. Magkaiba sila ng politika . Si Inday Sara, medyo politiko pa. Pero si Basti Duterte, hindi siya tradisyonal. Kakaiba ang isip niya at matindi mag-isip ito. Aktivista isip nito. Oo, napakatalinong tao nito. Si Inday Sara, magaling yan na leader. Pero si Basti Duterte, kakaiba na leader. Hindi niya yan hindi mo sila mai-spelling. So yari kayo. Alam nyo ba na si Inday Sara ayaw niya ng federalism? Hindi siya open to federalism. Alam nyo ba si Basti Duterte pro-federalism? Tangina nyo, yari kayo. Sabi ko nga sa inyo, kapag nanalo si Basti Duterte, grabe ang reform na gagawin niyan sa bayang Pilipinas. Humanda kayo. Mas masakit ang ulo ninyo. Baka itong mga congressman na mga pumirma sa pag-impeach kay VP Sara, baka sabihin nyo, putang ina, ba't pa natin pina-impeach to? Yari tayo, mas matindi yung pumalit. Oo, kasi yung mas pumalit, mas galit. Nakita nyo kung paano may pag-usap si Basti sa mga reporter? Sa dahig, nagmumura. Putang ina yun, wala akong pakialam dyan. Ganun siya. Walang pakialam si Mayor Baste, maniwala kayo. So, iba ang identity ni Mayor Baste, iba ang identity ni Inday Sara, iba ang identity ni Pangulong Duterte. Si Mayor Baste is a combination of Inday Sara Duterte and Rodrigo Roa Duterte. Kayong manda kayo. So, ma-impeachment si VP Sara, mga bossing, ma-impeachment si VP Sara, I am telling you, Baste Duterte will win. Will win sa 2028 and Pulong Duterte will also win as a senator sa 2028. Abangan niyo yan. Kasi okay na okay na ang Davao . Oo, kasi si Rigo Duterte tinitrain na nila ngayon . So pwede na nilang iwanan yung Davao na yan sa mga susunod na generations ng mga Duterte. Meron ng sinusunod na na sistema ang Duterte. Parang San Antonio Spurs yan. Parang San Antonio Spurs yan kung mamahihilig sa basketball dito si Greg Popovich. Greg Popovich is the system. So kahit sinong player ang ilagay mo doon sa system ni Greg Popovich, nagwo-work yun. Why? Kahit hindi naman kagalingan yung mga player, nagwo-work yung system. Bakit? Kasi nga, yun na yung ginagamit nila noon pa at yun na yung successful na system na ginamit nila noon pa. Ganun din dito sa Davao City. Meron ng system of government dyan. Iano na lang yan. Yung innovation, yung innovative na pag-iisip na lang ng mayor na dyan, na pupunta dyan, na magiging bagong mayor dyan kung sakali man, iano na lang niya, i-improve na lang niya yun. So, Davao City is in good hands already dahil may mga next generation of Dutertes pa na na pwedeng mag-lead dyan. So, if VP Sara will get impeached, Basti Duterte, definitely. Sigurado magkakaroon ng run, Basti, run. Akala nyo nakaisa kayo, Akala nyo nakaisa kayo, Hindi kayo nakaisa. Mas masakit ang sasapitin ninyo.